Mad Flow Music. San Pablo eh? Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inito ako natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ate May, Kulaong Time with Boss Mac po tayo ngayon. Bawal po isali ang ibang issue. Tama. Manilin C. Okay, magandang gabi, Kuya Mac. Ayun. Salamat po, salamat po. So, eto, ano na natin to. I-play pa natin. Ayan, pinapainit nyo ulo ni Sis May at Kuya Henry. Kyle Joshua Amador. Ayan. So, eto, play na po natin. May sasabihin ako sa inyo. Sabi to ng mga small vloggers, no? Sabi nila, kapag ka daw dumidikit ka kay Norman Mangusin, minamalas ka. Ay. Nangyari ba sa inyo? Kayo? After all Mali, this? mali. Yes po. Grabe yung naging impact ng ginawa namin pagsama. Ulit. Namin nakiklear nga yung name namin. So Mhm. parang knowing na wala ka pa pong lakas ng loob na magpakita sa mga tao. Kasi nga po, Iba yung iisipin nila. iba talaga yung tingin nila sa amin. So, kumbaga, ngayon, nare-realize nyo, nakikita nyo yung kamalian sa mga naging desisyon nyo. Yes Tama? po. Yun naman ang mahalaga. 'Di ba? At least nalaman nyo and umalis na kayo. Yes. Eto, may sasabihin ako sa inyo. Sabi to ng mga small vloggers, no? Sabi nila, kapag ka daw dumidikit ka kay Norman Mangusin, minamalas ka. Nangyari ba sa inyo yun? Minalas ba kayo? After all this? Yes po. Grabe yung naging impact ng ginawa namin pagsama. Nung pagka Ano hindi magiging grabe yung impact? Yung impacto po ang sinamahan ninyo. po namin sa kanya nung linggo, hindi na po talaga kami nakakain, nakatulog, as in, magkasama lang po kami. Natatakot po kami lumabas, natatakot kami na walang kasama. Grabe. Especially first time nga po mangyari sa amin. Tapos reading the bad comments about us na parang hindi na namin matake. Ganun po. Grabe, iyak na lang. Actually, nasa sasakyan pa nga po. Pangalan po. kami. Wala pa po kaming nababasa. Sinasend pa lang po sa messenger. Na mga friends nyo? Oh, grabe na po yung trauma na nafe-feel namin at that time. Tapos, kahit naka-deactivate po yung account namin, syempre, hindi pa rin mawala sa isip namin na ano na kayang nangyayari, ano na kayang sinasabi nila. Sina-check pa rin po namin, tapos hindi pa nga rin po nagpabago. Ganun pa rin po, mainit pa rin. So, nag-decide kami na kung walang tutulong sa atin na luminis ng pangalan natin, then sinong gagawa kung hindi tayo lang din? Very good. Tama. Kasi gano'n naman talaga eh. Life lesson yan, bata pa naman kayo. Ilang taon lang kayo? 23 po. O, 20, ikaw? 21. Oh, kasi nagkakamali tayo sa mga choices. Pero I really hope na ito maging Lesson po. tunay na leksyon sa mga buhay nyo, lalo na sa mga magulang nyo. Eto, may question ako. Sinasabi niya na kaibigan daw niya ang tatay mo. Alam nyo, eto buti talaga itong dalawa nakatunog din sila kasi nga po etong mga katulad ni Kulaong, eto yung mga oportunista. Oportunista yan eh. Buti hindi sila inayang uminom. 'Di ba? Buti hindi sila inaya na gumala sa mga ano tawag dito, mga resto bar. Kasi nako, delikado kay Kulaong. 'Di ba? Nakakatakot po na yung mga ganito po yung mga ganito talaga nag-e-exist pa rin. Kasi akala natin wala na yan 'di ba? Kasi ngayon mahigpit ang law enforcement. 'Di ba po? Pero yun pala, 'di ba? Nakakalusot pa rin si Kulaong at the same time talagang
Predator 'to, predator, 'di ba? Dapat po ingatan po ninyo yung mga anak ninyo, yung mga taga-norte. Huwag niyo na pong, kahit bring me na 'yan, huwag niyo na pong pasalihin. Kasi delikado po ang mga anak ninyo. Kita niyo naman yung nangyari dito sa dalawang, bata na 'to. Nagkakamali tayo sa mga choices. Pero I really hope na ito maging Lesson po. tunay na leksyon sa mga buhay nyo, lalo na sa mga magulang nyo. Eto, may question ako. Sinasabi niya na kaibigan daw niya ang tatay mo. Yung isang bata ho ron anak ng pulis. Nagkatinginan yung dalawa. Apo. At kaibigan ko ang tatay. Totoo ba na kaibigan niya ang pulis mong tatay? Hindi po totoo yun. Hindi totoo. Kasi if kaibigan niya po, bakit magre-react ng ganun yung father ko? Karespe-respeto po na public official ang tatay ni Andrea kasi he works for CIDG, mga kahombre ko. So, what Yari ka diyang kulaong. Pagdasal mo lang na wag mo nang lumabas yung warrant of arrest mo dahil baka pag yung tatay nitong si Jana ang huhuli sa iyo, yung posa sa leeg mo ilagay. Kulaong. Putya ka. Naku, mag-ingat ka na, kulaong. Grabe pala ginawa mong perwisyo dito sa dalawa. Anak ng CIDG yung isa. Naku po, para ka talaga, nagtampo sa bigas dito. Oportunista ka kasi. wala hong idea yung tatay niya. Ngayon, meron na, di ba? Nung panahon na yun, wala. Pero ngayon, meron na. And as you said, anong feeling ng tatay mo ngayon? Siyempre po, halo, galit at awa. At the same time, siyempre nasasaktan po siya para sa akin. And ayun po, grabe niya po ako i-update ngayon. Kinakamusta niya po yung mental health ko kasi grabe nga po yung bashing. Sirang-sira po talaga. Pangit yon. Alam nyo etong style na to ni Kulaong. Hindi na tayo magtaka dito sa mga susunod na araw, may mga magrereklamo diyan, mga yung mga kasi alam nyo meron ako nabasang comment. Ilang gabi daw po na merong dinadala na babae kay Kulaong doon sa hotel na pinag-i-stayan nito. Hindi na ako magtaka, meron diyan lalabas, magrereklamo din, may ginawang ganyan, 'di ba? Kasi si Kulaong parokyano po 'yan talaga ng ganyan eh. Parokyano 'yan. Talagang yan. Meron nga yan isang live noon eh. May nagpi-picture dun sa parang frame niya. Tapos babae, naka miniskirt, hinatak niyang ganun, paalis dun sa may live niya. Ganun po yung niya, yung ni Kulaong. Talagang ito predator. Predator plus alien plus wrong turn. Impacto nga talaga. Kaya talagang iwasan. Kasi po sa mga kabataan, kay mapababae, kay lalaki, wag nyo na pong tangkilikin yan. Kahit yung mga pa-bring me yan. Nako. Baka bigla kayo isakay niyan sa itim na sasakyan yan tapos di na kayo pababain. 'Di ba? Kaya eto ding dalawang babae pumunta kay MG. Kasi walang iba makakatulong sa kanila para malinaw yung issue. Alam nga naman si Kulaong, sabihin ni Kulaong, ay yung mga dalawang bata na yun, hindi ko yun ginalaw. Wala akong ginawang masama doon. Hindi. Silang dalawa lang talaga makakalinis ng pangalan nila at ang tamang venue ay Makagago. Yon, mga kahombre ko. Kasi unfortunately guys, medyo napakitaan ko naman kayo kanina. Mga kahombre ko kanina, pinakita ko sa kanila yung realidad kung bakit kayo galit na galit. Ba't galit na galit ang mga tao sa kanila? Ba't nadamay? And na-shocked ako, no? Nagulat talaga ako nung nakita. Pero ako wala akong kahit anong naramdaman na yung parang dito sa dalawang babae na ito. Kasi alam naman natin na sila
ay gusto din siguro na magkapera, gustong maka-scholarship, 'di ba? Pero more than that, wala na. Kaya ako, wala akong narinig niyo ba ako na pinagsalitaan ko yung dalawa ng hindi maganda o may sinabi ako sa kanila, against sa kanila na hindi maganda, 'di ba? Puro si Kulaong lang talaga ako. Ako talaga focus ako kay Kulaong, eh. Kahit si Casper hindi ko pinapansin 'yun. Hindi ako ano kay Casper, nagkoko-comment, wala. Kahit diyan sa iba pang mga nakakasama niya, hindi ako nagkoko-comment diyan. Dito lang kayo makakakita ng talagang focus lang kay Kulaong. Saka kay MG siyempre. Nakita ko yung mga mukha nila na parang gulat na gulat sila na ganun pala yung Norman Mangusin. Yung pambababoy niya sa mga babae, sa nanay ko. Ikaw wala kang may kakaso sa akin kahit mura-murahin kita ng mo, nanay mo, kapahan ng ina mo, asawa mo, makabaho, nanay mo, kapahan ng ina mo, asawa mo, ina mo, asawa mo, nanay mo. Wala kang magagawa kahit mura-murahin kita, kahit sabihin ko dito, asawa mo, kapahan ng nanay mo, Sa asawa ko, sa nanay niya. Na naman eh, pagagalitin niyo na naman ako eh. Minsan nila akong galit sa buhay. Ano, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako? Kasalanan nyo! Okay na. Naman eh, ang kulit talaga eh. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Na, yung ginto-ginto na yan, kapag nanaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Yun ang pato-sato mo. Wala Ano na talaga? So, puro kayo daldal! Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Barado ang utak niyo eh. Pagtatanggol niyo pa. Hindi na nga, ako na nga. Sa'yo, yung Norman Mangusin. O, wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. Tulak kitain at walang Yan, walang itulak na bigil. Wala akong kadugong hudas. ingatan mo lang. O, ibaba mo na. Wag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko na. Anak, Wag mo akong tawaging anak. bakit hindi kita pinakikinggan? Dagdal ka na naman ng daldal. Dagdal ka ng daldal. Sinabi nga, duhutas ka yung anak nyo. Hindi nyo pa makita. Pinagtatanggol nyo pa. Ina! Sabi ko sa'yo, magmalaki ka sa akin. Wala. Ina, o, magkalimutan na tayo lahat. Ano, ilang gusto mo? Dahil sa Ina, ito, pinagtatanggol mo. Pinagkakanulo na ako eh. Tapos tatakutin mo pa ako ng ganyan. Hindi ko kayang gawin sa nanay ko yan. Siguro kayo po, kayo, 370 kayo nanonood dito, never ninyong ginawa sa nanay nyo yan. Kaya yan ay scripted, kaya yan ay totoo, di ba? Hindi natin kayang gawin sa mga nanay natin yan, Diyos ko. Yan ako, Kulaong. Baka kahit sa impyerno, hindi ka talaga papasukin. Kasi sasabihin ni Satanas, nanay ko nga hindi ko nagawa murahin. Ikaw, nanay mo, pinagmumura mo di masahol ka pa sa akin. O, diyan ka na lang sa purgatorio, Kulaong. Kanya na hawak o buhay mo. ako ang nanay mo. Tandaan mo, ako ang nanay mo. Nakain ina kita. Tumatakot. Ang sabi ko sa Hindi mo nga ako pinakikinggan eh. sa'yo, pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa'yo. Totoo. O kindam. Sa ex-wife niya. kumakain ng yun, si Mayo. Bobo mo. Pwede ba di maka-score? Siyempre pakakainin ko ng yun. Ano ka ba? Si Mayo di naka-score. Bawad na buwang ako. Tarantado, kumakain ng yun. Oh. Kahit parating mo kay Mayo, kumakain ng yun. Siyempre, pinakain ko ng yun. Hindi siya pwede magmayabang sa akin. Silang pamilya niya, lahi niya, bakit hinampas ko ng sa mukha yun? Kung may boyfriend siya ngayon, paki-lips to lips na lang yung Siguro ko napanood to nung dalawang bata bago sila pumunta diyan for scholarship. Siguro hindi sila sasama diyan Kasi hindi naman nila nga yan napapanood. Kaya hindi nila alam na ganyan si Kulaong. ko. Ganun lang kasimple yun. Ano ba? Kung ikaw yung bata ni Mayo, kung shota mo si Mayo, true. Eto totoo. Yung misis mo ngayon, yung shota mo, pinakakain ko ng tiyan. I-lips to lips mo yung ko, bobo. Sa inyo pa kaya? Diba? Grabe, no? Diba? Kaya talagang naku, mga nanay, mga tatay,
wag nyo na pong ilapit ang anak ninyo kay Kulaong. Kahit yung mga palaro niya, wag na po. Kahit scripted yan, magkakapera kayo. Naku, wag. Naku po, wag na po. Talagang ano yan, talagang predator yan si Kulaong. 'Di ba? Ate Mayo, sana nag-iwan ng inspiration ang mga batang ito kay Monica. Alam nyo ba, eto ano na lang natin, hindi natin sasabihin yung mga pangalan. Alam nyo ba merong isang tauhan yan si Kulaong, may asawa o may girlfriend. Hindi ko alam kung ano yung status nila noon, girlfriend or mag-asawa na sila, bagong laya si Kulaong. Tumira sila sa iisang bahay kasama si Kulaong. Umalis kay Kulaong. Yung tauhan niya na yun. Alam niyo kung bakit? Balitang-balita sa mga GC yun. Minamanyakol ni Kulaong yung asawa ng tauhan niya. Imagine niyo yun asawa ng tauhan niya. Kaya, ano talaga yan? Meron po talagang something si Kulaong, manyakol, sinungaling, walang hiya, walang modo, taranta, lahat na lang ng masasamang salita masasabi mo kay kay Kulaong. 'Di ba? Wala pong hindi ka pwede mag-stick lang sa isang salita. Kuwari, mag-stick ka lang masamang tao, hindi. Marami ka pang masasabi talaga kay Kulaong. Kaya what more pa kaya? Asawa yun ng kanyang trabahador What more pa kaya? Itong mga batang ito, dalagita. Mga walang asawa. Siguro, wala pa nagawa si Kulaong. Yung ganun lang, yung pagkalabit lang sa may kilikili. Kasi nga naging tauhan niya o naging staff niya. Pero, imagine ninyo, kung ano ang kayang gawin ni Kulaong after 1 month na nakasama sila dyan. Imagine ninyo. Yun nga la, ilang araw pa lang silang magkakilala, gumaganon-ganon na sa kilikili ng babae. Talagang walang tong si Kulaong. Walang pili. Talagang siya, predator. Kaya yun nga din yung isa sa mga motibo. Ay, kape pala tayo, kape. As I said, kung bakit niya ginawa na kayo'y ipakita. Sa tingin nyo, as you said, meron ba sa usapan nyo na magmo-model kayo sa kanyang video? Wala naman po. Ano lang yung usapan nyo? Videographer. So sa tingin nyo, bakit niya kayo isinama sa video? Bakit niya kayo iniyay? Yes, Kuya Henry, totoo yan. Lalabas at lalabas yung kwento na yan. Hindi ko lang, kumbaga, hindi ko lang siya pwedeng pangalanan. Hindi natin pwedeng pangalanan. Hindi natin pwedeng sabihin dito kasi sila ang maganda magkwento niyan. Lalabas at lalabas yung kwento na yan. Iyayabang sa videos niya. In my opinion lang po, sa nakikita ko, syempre babae kami. Makikita nila, kasama nila 2 batang babae. Yan. Di ba? Now you understand. Ayan lang yun. Kasi syempre, isang 50 anyos tapos kasama 2 babaeng bata. Oy, alam niyo na. In fact, yun yung motibo kaya kayo napagbababasto sa comment section. Kasi kaya rin kayo kinuha ni Kulaong. Kasi pang-akit kayo sa mga kabataan. Maaring meron pang ibang mga kabataan na maisip na sumama sa kanya sa pagkanyang Philippine loop. Baka dahil sumama kayo, meron na nauna. Inisip ni Kulaong, nakapitas na ako ng 2. Maaaring meron pang sumunod dyan. Hindi na siya mahihirapan. Bakit? Meron na nagtiwalang 2. Diba? Kaya yung ibang kabataan, may isip, ay safe naman palang sumama kay
FLM. Kasi eto, dalawa estudyante to sumama. Wala naman nangyari na masama. Nagtatrabaho lang naman sila. Kaya kung sakali na hindi nagsalita itong dalawan to, na nahimik na lang, 'di ba? After nilang mawala doon sa show ni Kulaong, anak ko, tsak na si Kulaong, lipas lang mga ilang araw, may kasama na naman na iba. Kasi yun ang imahe niya. Bastos ang bunganga. Imagine niyo, asawa niya nga, ex-wife niya, ganun niya bastusin. What more kayo? Sino ba kayo? So yan yung i-expect nyo ngayon na gagawin niya. Pero chill. Ngayon matatag na kayo, lalabanan nyo. So can you tell us about that scholarship? Kasi ang sabi niya, fully paid na daw yung scholarship nyo. Hindi lang tuition, kundi full scholarship sila ng Team Caliber. Yan ay dahil sa tulong ninyo, lalo na kayo, ang mga palipaders dyan. Ito na ho, yung aking unang beneficiaryo. So I'm going to give them full scholarship hanggang sa makatapos na sila. Yes, hindi lamang ho, basta tuition yung kabuuan ng kanilang pag-aaral. Sasaluhin ko na. Totoo ba na fully paid na yung scholarship? Puta. Yun nga, ilang araw pa lang na nakasama, kumakalabit ng ganun sa kili-kili. Di what more pa kung full scholarship. Baka kung san-san na yung kalabitin, di ba? Tarantado talaga. Hindi pa po. Yun nga po yung gusto namin i-clarify. Sige nga, please clarify. Well, sinabi niya po sa video or live something na bayad na yung scholarship namin, which is hindi pa talaga. Actually, Kahit piso, wala. wala pa po. Scholarship, kapalit nun is, kami yung magiging videographer niya habang walang pasok, which is Saturday and Sunday. May exchange. Ano yung exchange? Na pag wala silang klase, tutulungan nila ako mag-edit ng kanilang mga video para mapaganda pa natin yung ating mga video na ine-edit. Sige. Para mapaganda pa natin yung serbisyo ng ating mga ina-upload. Naniwala kayo. Hindi yan hindi yan tunay na scholarship, trabaho. Kasi pagtatrabahuhan din pala nila. Kasi ang bukal sa loob na pagbibigay ng scholarship, walang kapalit. 'Di ba? Walang kapalit 'yun. Kapag sinabing scholarship o scholar ko 'yan, walang kapalit 'yun. Ang balik nun kapag nakagraduate na 'yan, kapag nakapagtrabaho na 'yan, kapag kuwari may edad ka na, birthday mo, pupunta 'yan, may dalang cake. May dalang isang bilaong kakanin. Baka lechon pa. Yun ang mga nun, kapalit. 'Di ba? Kahit na hindi mo hingin yun, kapag ang mga tao ay tumanaw ng utang na loob, pupunta yan, birthday mo, o kaya pupunta yan anniversary nyo ng asawa mo, pupunta yan, makakaalala, ay naku yung si Mr. Mangusin. Yan nga pala yung nagpaaral sa atin, anniversary nila nung asawa niya sa linggo. Puntahan natin, dala natin ng cake. Yan, mga ganun. Pero yung every week, magtatrabaho sila, hindi scholar yon, trabaho yon. Kasi may kapalit doon pa lang, di ba? Mali na talaga. May red flag na kagad. Kayo, syempre. Probably yes po. Oo. So, sa'yo, may nabayaran ba sa'yo sa scholarship mo? Wala rin po. Hindi niya pa po talaga bayad yun. Tapos, ang ina-expect naman po namin, kasi ang akala niya po, sasama pa kami pa Aurora, Baler, Aurora, and so on po sa Aurora Province by Saturday and Sunday. Pero hindi na po talaga kami sasama. Personally po, hindi po kami nakapagpaalam ng maayos sa kanya na hindi na nga po kami sasama. Kasi baka hindi rin kayo mapayagan, pero ayaw nyo na talaga dahil wasak na talaga kayo. It's the matter of saving our reputation as a student or choosing the money. And we both choose to save our reputation. Yun po yung mahalaga sa amin. Tama. Actually, Matalino kayo. Yun lang yun. Matalino kayo. Maaring nagdala sila, syempre, ikaw ba naman full scholarship hanggang makatapos ka?
'Di ba? Kung kahit ako makadinig ako niyan, baka sumama din ako kay Kulaong kasi gustong-gusto ko ring makatapos ng pag-aaral. 'Di ba? Pero yun nga eh. Meron talagang kaakibat na danger ang pagsama sa mga katulad nitong taon 'to. Okay lang po ba yung aking ano, yung aking audio diyan sa inyo 'no? Maganda naman yung audio natin, wala kayong naririnig na mga may ingay 'no, parang ano 'no. Papakita ko lang sa inyo yung mic ko. Team Joy. Eto ay nandiyan pala. Eto yung mic ni Joy, pang-video kanya ginawa ko mic dito. Yung mahal na mahal niyang mic, yung pag nabagsak, nasisira na. Ito yung mic na yun. Isang bagsak lang sira na. Hindi na magamit kasi gumagaralgal na kaya nag-e-echo na. Mic talaga. Kulaong, ikaw tagal mo na nagla-live, wala ka man lang mic na ganito. Kasi yung mic ko na ginagamit, hindi ko siya magamit dahil magkaiba. 2.4 yung aking computer sa Wi-Fi. Yung cellphone ko 5G. So hindi siya compatible. Mic talaga ang gamit ko, mic ni Joy. Ay nako. Kinakantahan to ni Joy. Ayun. Shoutout daw, shoutout sa Team Joy. Hindi ka naman nadidinig eh. Hindi ka dinig diyan kasi nakaano to, noise cancellation. Ginamit ko na rin yung aparato ko dito. Ayan. Ginamit ko na eh. Maayos naman yan na. Pag ginamit mo sa video ko yan, laging 100 score kahit sintonado kumakanta. Ingatan mo yun, Mike. Kampas ka ng hanger pag nasira mo. Nako. Okay, bukas abangan natin mag-live si Kulaong na inis na inis. Ate Glenn, kape-kape tayo. Nagkape ko. Para tumagal tayo sa Kulaong time.